Akala mo kilala mo na lahat sa mundo ni Peppa. Pero may mga sobrang misteryosong karakter na ayaw ipaliwanag ng palabas. Walang pangalan o kwento, walang paliwanag. Tahimik lang silang nanonood sa gilid ng screen. Pero ngayon, ilalabas na natin sila mula sa dilim. Sila ang pinaka-misteryosong karakter sa Peppa Pig. Magsimula tayo sa isang karakter na nandyan na sa palabas mula pa sa simula. At sa hindi malamang dahilan, halos wala pa rin tayong alam tungkol sa kanya. Candy Cat. Nasa Peppa Pig na siya mula umpisa. Matalik siyang kaibigan ni Emily Elephant, habang ang ibang karakter ay may sariling kwento tungkol sa pamilya. Si Candy ay tahimik lang at bihirang magsalita o lumabas. Parang sinadya ng palabas na panatilihin siyang nasa background. At ang kakaunti lang na alam natin tungkol sa kanya ay lalo pang nagdadagdag ng mga tanong. Ang tatay niya ay may-ari ng panaderya. Ang nanay niya ay graphic designer sa parehong opisina ni Daddy Pig. Hindi nga siya nakatira sa bahay sa burol gaya ng iba, kundi sa apartment sa lungsod. Matagal ng karakter yan mula unang season pero parang may tinatago sa katahimikan niya. Ngayon, pag-usapan natin si Grumpy Rabbit na kilala rin bilang Reggie. Kakaiba kasi sa Peppa Pig, bihira nating malaman ang pangalan ng matatanda kaya bakit alam natin ang pangalan niya. Mag-isa sa parola sa tabi ng dagat, napapalibutan ng tambak na imbensyon, si Grumpy Rabbit ay tila maraming lihim. Mas gusto niya ang keso kaysa karot. Gumagawa siya ng kakaibang makina na walang kumukwestiyon. Naglalakbay din siya kahit saan na may sigla ng isang taong kalahati ng edad niya. Pero ito ang pinakakakaibang bahagi. Sa episode na Sea Treasure, natagpuan ni Peppa ang bote sa tabing dagat na may sulat ni Grumpy Rabbit na isinulat mahigit 100 taon ang nakalipas. Ibig sabihin, mahigit 100 taon na si Reggie. Pero umaakit pa siya ng bundok, nag-e-exploit ng kuweba at nagmamaneho ng bangka na parang normal lang. Hindi ito ipinaliwanag ng palabas. Nagpatuloy lang ang kwento na parang normal. Narito ang misteryosong karakter na laging nagtatago sa bawat episode. Ang tagapagsalaysay, ang kalmadong boses na gumagabay sa mundo ni Peppa. Nagtatrabaho si Mummy Pig sa computer niya. Pero sino nga ba ito? Dahil ang boses na ito ay hindi lang basta naglalarawan na nangyayari. Alam nito kung ano ang iniisip ng mga karakter. Alam din nito kung ano ang kanilang nararamdaman. Minsan, nagbibigay ito ng pahiwatig sa mangyayari, pero hindi ito pinapansin o naririnig ng mga karakter. Sino nga ba ang boses na ito? Isang tagong karakter o mas kakaiba pa? Walang nakakaalam. Narito ang maaring hindi mo alam. Bago kay Pedro Pony, may nauna ng karakter na tinawag na Penny Pony. Siya sana isa sa mga pangunahing karakter sa Peppa Pig, isang pony sa grupo ni Peppa. Ngunit bago ipalabas ang palabas, nagbago ng isip ang mga gumawa nito. Pinalitan nila si Penny ng Pedro Pony. Bigla na lang nawala si Penny. O yun ang akala ng lahat. Makalipas ang ilang taon, tahimik na bumalik si Penny bilang background character. Sa Perfect Day, tumatakbo siya sa mall habang hinahabol ng nanay niya na may personalidad at sigla. Iba ang kulay niya kay Pedro, kaya magkaiba sila ng karakter. Sino siya kay Pedro? Pinsan o malayong kamag-anak? Hindi pa ito binanggit ng palabas. Tinanggal si Penny Pony bago magsimula ang palabas, pero nakabalik siya. Ngayon, talakayin natin ang isa sa pinaka-pinag-uusapang background na bata sa fandom. Sa Mr. Potato's Christmas Show, papapansin mong may batang baka na tahimik na nakaupo sa gitna ng mga bata habang nanonood ng palabas. Hindi siya nagsalita o gumalaw at nawala na agad bago mapansin. Pero sapat na ang isang paglabas para mag-imbestiga ang buong fandom. Tinawag siya ng fans na Carol Cow. Dito naging mas interesante ang lahat. Lumabas na si Carol sa opisyal na Peppa Pig merchandise. Kaya hindi lang siya extra. Totoong karakter siya at canon na. May mga tagahanga ring nakakita sa kanya na namimili kasama si Mrs. Cow sa isa pang episode. Kaya kumalat ang teorya ang anak niya, si Carol. Kung totoo yun, bakit wala si Carol Cow nang pakasalan ni Mr. Bull si Mrs. Cow sa wedding day episode? Siya isa sa mga hindi gaanong napapansin pero nakakaintrigang misteryo ng palabas. Sa tabi ni Carol sa audience ng Christmas show, may maliit na itim na kuting na hindi pa lumalabas sa ibang episode. Tinatawag siya ng mga tagahanga na Christopher Cat. Siyempre, unang maisip mo kamag-anak siya ni Candy Cat dahil pareho silang pusa. Hindi pa nabanggit ni Candy na may kapatid siyang lalaki o nakita silang magkasama. Kaya malamang malayang pinsan lang siya mula sa ibang bahagi ng bayan. Pero hetong ang kakaiba. Sa isa pang episode, may batang babaeng itim na pusa na naglalaro sa amusement park na may temang keso. Ginatawag siyang Claire Cat ng mga tagahanga
At dahil sa matinding pagkakahawig nila ni Christopher, marami ang akala magkapatid sila. Dalawang misteryosong itim na pusa. Dalawang magkaibang episode na walang paliwanag mula sa palabas. Parang nabubuhay lang sila sa labas ng mundo ni Peppa, paminsan-minsan tumapasok at biglang nawawala. Ngayon, pag-usapan natin ang tatay ni Susie Sheep. Isipin mo, nakilala natin ang nanay, lola at pinsan niyang si Charlotte. Pero ang tatay niya, kahit minsan o kahit sa flashback, wala pa. Sa palabas na laging may nanay at tatay bawat pamilya, kakaiba talaga ang pagkawala ng ama ni Susie. Lalo na ang mga teorya kung saan siya napunta. May ilang tagahanga na naniniwalam siyang tagapagsalaysay. Isang malamultong nilalang na nagmamasid kay Susie mula sa malayo. Kita lahat, pero di makalapit o makasama siya. May iba namang naniniwala na siya ay isang espya na nagtatrabaho sa ibang bansa, na siyang magpapaliwanag kung bakit may disenyo ng angklang pajama ni Susie bilang palihim na pahiwatig na ang kanyang ama ay nasa laot. May ilan din na seryosong naniniwalang siya si Santa Claus, kaya dekalidad ang mga laruan. Ang totoo, walang nakakaalam. Pero sa isang palabas, kung saan ang pamilya ang pinakamahalaga, ang pagkawala niya ang dahilan kung bakit siya ay isa sa pinakamalalaking misteryo sa Peppa Pig. Isang mag-asawang paminsan-minsang lumilitaw sa background ay sina Ginu at Ginang Badger. Nakatira sila sa kanayunan, malayo sa pangunahing tauhan at halos di napapansin. Kinakabida si Ginang Badger sa petting farm, kung saan mainako niyang tinulungan sina Peppa, Rebecca Rabbit at George sa pagpapakain ng manok at paghimas ng guinea pig. Matiyaga, mahinahon at mabuting tao siya, tapos nawala na siya. Sa isang episode, makikita mo silang dalawa sa museo ng agham ni Lolo Rabbit, tahimik na nagmamasid sa mga exhibit, tapos bigla silang nawawala. Sina Ginu at Ginang Badger ay parang may sariling buhay sa labas lang ng ekse na hindi natin nakikita sa palabas. Kakaiba ito dahil ang misteryosong karakter ay hindi talaga galing sa mundo ni Peppa. Habang naglalakbay ang pamilya ng mga baboy sa Amerika, may makikita kang hindi inaasahan sa screen ng Times Square sa likod. Sina Ben at Holly, mula sa hiwalay na palabas na Ben and Holly's Little Kingdom, ay lumalabas sa screen na parang bahagi ng malaking pagtatanghal. At hindi dito natatapos yon. Sa episode ng Once Upon a Time, lumitaw si Prinsesa Holly. Sa pabarat ng librong, binabasa ni Peppa kay George. Anong ibig sabihin nito? Totoo ba sina Ben at Holly sa mundo ni Peppa? Umiral ba sila sa isang mahiwagang kaharian na lampas lang sa mga hangganan ng mapa ni Peppa? Pareho kasi ng mga gumawa ang dalawang palabas, kaya siguro paulit-ulit ang nangyayari ang mga crossover na ito. Pero isa pa rin ito sa pinakakapanapanabik na detalye na nakatago sa background ng serye. At sa wakas, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakakaibang karakter na lumitaw sa Peppa Pig. Habang nagbabakasyon sa Italia, nawala ni Peppa ang teddy bear niya. Pero isang Italianong pulis ang nakakita at nagbalik nito. Pero pagkatapos, nangyari ulit ito. At pagkatapos, nangyari na naman. Ang parehong pulis na ito ang laging nakakahanap kay Teddy tuwing nawawala ito at hinahanap ang pamilya ng mga baboy para ibalik ito. Isang beses ay swerte. 2 beses ay nagkataon. 3 beses? Kahina-hinala na yon. Paano niya palaging alam kung nasaan si Teddy at natatagpuan ng pamilya? At bakit? Sa bansang walang kakilala ang pamilya ng mga baboy, ang pulis na ito ay laging lumalabas. Ngunit nawawala na siya sa palabas pagkatapos ng bakasyon at di na nababanggit. Ang misteryo ng Italianong pulis na laging nahahanap ang nawawalang Teddy ay isang detalye na mahirap kalimutan kapag napansin mo. Alin dito ang pinakanagulat ka? Sabihin mo sa amin sa comments. Gaya ng dati, magkita tayo sa susunod na video.